Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, Blessed Sunday. Blessed Sunday. Napakabuti ni Lord. At ramdam na ramdam natin ang summer. Sino pa nararamdaman mo ang summer? Amen. Yan. So, napakaganda po ng mga bagay na ginagawa ni Lord. Sino pong may nararanasan kang magagandang bagay? Amen. Amen? At ang pag sinabi pong magandang bagay, hindi lang po yan yung nararanasan mo napapangiti ka. Ay po ba kahit kalungkutan, na yung pong term natin ng kalungkutan, tama po? Sino pong dumadaan ng kalungkutan minsan? Nakakaranas ka ng mga, Lord, ang dami naman pwedeng makaranas to, bakit ako? Tama? So, alam niyo po ba, kay Lord po, basta po nandun ka sa plano ni Lord, maganda po yan. Amen po? So, kay Lord po, walang pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, napakagandang creation ni Lord yan. Amen? Napakagandang pagkalikha po sa atin ni Lord. At kasama po tayo lahat sa magandang plano ni Lord. Amen. Sino pong naniniwala ka or nagpapasalamat ka kay Lord, may magandang plano po sa atin si Lord. Amen. Sapagkat hindi po aksidente na isinilang po tayo sa mundong to, lahat po ng ginagawa ni Lord, meron po siyang purpose. Amen. Pwede nga po sabihin natin sabay-sabay, purpose. Purpose. Hindi po pwedeng pag tinanong mo si Lord, ba't ka nabuhay sa mundo? Wala lang. Nadamay lang yan sa aking pagkagawa. Hindi po. Sabihin mo po ulit sa katabi mo, you are special to God. You are special to God. Hindi po special child, Yan. Special to God, yan. So, lahat tayo mahalaga kay Lord. Sometimes, ang kaaway, dadayain ka. Tama po. Alam niyo po ba, number one strategy ng kaaway is deception. Pag sinabing deception, may babanggitin po sa iyo ang kaaway na parang tama, parang lang po siyang tama. Yung bang yung puso mo, unti-unti niya. Magsisimula po yun sa isip, yung pong papaniwalain niya sa isang bagay na parang totoo pero hindi. Ano po ba doon na-deceive si Eva? Na Eva siya. Yan. Sa Genesis chapter 3, yan po yung fall of man na tinatawag. Pag narinig niyo yung fall of man, nandun po yan sa Genesis chapter 3. Nagsimula ang pagbagsak ng tao. Ibig sabihin, nag-fall siya sa sin. Yan po yung time na hindi lang po si Eva, nadamay na si Adan. And sin enters the world. Sino po nagmana yon? Sa dami naman na ipapamana nitong dalawang to, no? Kasalanan pa. At hanggang sa ating pong kasalukuyan, nagmamana tayo na. But the good thing of our Lord, tayo po lahat ay tinubos ni Lord Amen. sa kasalanan. Kaya po ang mga kasalanan natin na nagagawa, bayad na po ni Lord. Sino pa excited na yung kasalanan mo, bayad na ni Lord? Amen. Lahat po tayo, may kanya-kanyang presyo sa ating mga kasalanan. Yes. Pero alam niyo po ba ang pinambayad ni Jesus? Yung pong kanyang dugo. Kaya po yung dugo ni Lord, it is a precious blood that removes our sins. Kaya po sa umagang to, yun po yung mahalagang makita natin na dapat pag-upo mo po sa iyo pong kinaupuan ngayon, dapat po you are convinced na ikaw ay malaya. Dapat po yung kaisipan mo po, hindi po alipin ng kahapon. Tama po ba? May mga humahabol sa ating mga pagkaalipin ng kahapon. Yes. Sasabihin sa'yo, hindi ka makakasunod dyan. Hindi ka makakatodo kay Lord kasi meron ka pang nagawa from the past. Alam po ba si Lord? Yung kasalanan mo from the past and kasalanan po natin for the future, yung mga magagawa pa natin mamaya bukas sa mga susunod, bayad na po ni Lord lahat. Amen. Kaya po walang kapangyarihan ng kaaway sa buhay natin. Pwede bang bigyan natin ng the best clap po ng ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. At gusto ko rin po i-welcome yung ating pong mga first timers to the house. Welcome po. Kay ate, ano po name ni ate? Francis. Frances, wow. Magandang umaga po ate. Welcome ka po sa lugar na to. Ganun din po sa ating second timer. Yes. Si ate, no? Yan, si ate second timer. Si tita, hello po tita. Yan, nag-birthday last week, no? So, fourth timer. Meron po fourth timer? Yan si ate, welcome din po ha. Kala mo, hindi kita kita yan. At welcome po sa mga taga all the time. Sige po. Ang maganda po sa ating pamilya, yun po yung ating gagawin. Talagang lalago tayo because we have a fellowship with one another. Yan.
So, pag sinabing fellowship with one another, diyan po nagkakaroon ng growth ang simbahan. Amen. Pastor, ano ibig sabihin nun? Pag sinabing fellowship with one another, yung bang every time na magkausap kayo ng kapwa mananampalataya, gino-glorify natin si Lord. Amen. And every time God glorify, alam niyo po ba si Lord natutuwa sa atin? Yes. Yung bang dati ang pinag-uusapan natin, hindi si Lord, tama? Tama. Pero ngayon pag si Lord, automatic po, nagmumultiply po ang kanyang simbahan. Amen. Kasi po, the Bible said in Acts chapter 2, sabi po dyan, when they devoted themselves to the apostle teaching, ano po nangyari? Yung pong kanilang bilang nadadagdagan, sabi nga po ng Bible, every day, Amen. nadadagdag yung mga mananampalataya. So, yun po ang sikreto para po lahat tayo ay mag-grow. Fellowship of the believers. Kaya po lahat po tayo na nandito, tawag po sa atin, believers of Christ. Lahat po tayo rito, mananampalataya na dapat po ay nag-grow kay Lord. Sino pong alam mo sa puso mo nag-grow ka na kay Lord? Amen. At ang makakapagsabi lang po niyan ay mismong si Lord sapagkat dadaling ka niya sa gusto niyang pagdadalhan sa iyo. Amen po. Sa biyaya po ng iyong lingkod, for 13 years, dito na po tayo dinala ni Lord sa ating pong pagsamba sa Kanya. Ako po ay wala rin kamalay-malay, yung aking simpleng pakikipagrelasyon sa Kanya ay dadalhin tayo doon sa Kanyang ultimate plan. Lahat po tayo may mga pangarap sa buhay, tama po? Amen. Lahat tayo may mga the best dream na tinatawag. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-the best na pangarapin natin ay ang pangarap ni Lord. The best dream to dream is the dream of God for us. Amen. Naranasan ko na po na pangarapin yung sarili kong pangarap. Malulungkot ka lang. Tama. Una ko pong pangarap maging basketball player, tita. Yung mga kasama ko, sabay-sabay kami. Nung maliliit kami, naglalaro kami. Pero sila, lumaki na sila lahat. Sabi ko, parang ako lang din lumalaki ah. Kasi bakit? Pangarap ko po yun. Mm-mm. Pero hindi pangarap ni Lord. Tama. Nung ako yung naging matangkad, binaya ng tangkad, wala na po ako rito. Malamang naglalaro tayo sa PBA na lang yan. So, bakit? Dream ng tao. Ang ngiti-ngiti kayo ah. Mataas na tong takong ko eh. Yan, ito na po talaga yan. So, si Pastor, gusto rin mag-artista. Sinubukan ko rin po yan. Pastor, yung mga pangarap mo parang out of ano. Naalala ko po yun, sa Pampanga po, may isang sikat po na school doon. Nakapasok ako dahil sa audition. Ako po ay nasa 14,000 na applicant. Yan, PBB po yun. Yan. Tapos ang pangarap mo, basta ra. Pagpasok ko po, alis agad kami. 14,000, isa lang yung napili ron. Uwi ako, gutom ako. Gutom ako ah. Tapos di ka pa natanggap. Dati akala ko rejection niya. Para saan ba talaga ako? Alam po ba? Ngayon ko po naunawaan na kung hindi ako na-reject doon, eh hindi mangyayari yung plano ni Lord. Kaya po yung series of rejection sa buhay natin, it is a series of God's protection din po sa buhay natin. Amen. Sino po nagpapasalamat ka na iningatan ka pala ni Lord sa mahabang panahon? Amen. Isa pa po sa gusto kong mangyari, mag-abroad. Gusto kong mag-abroad. Pero nireject din po ni Lord yan. Bakit po? Ito po pala yung plano ni Lord. Amen. At sabi ko, kung hindi nangyari to, nangyari man yung mga bagay na yun, malungkot pa rin ako. Yes. Kasi hindi malinaw sa akin yung aking purpose. Pwede ba sabihin natin sabay-sabay, purpose? Purpose. At ayun lang po yung pinakang dahilan bakit po tayo binuhay sa mundong to. Because life is not about your family. Life is not about your best friend. Life is not about your career. Alam niyo po ba ang buhay ay patungkol lamang sa Diyos at sa iyo. Life, tandaan niyo po life is all about you and God. Amen. Kaya po may mga tao pag nawalan ng mahal sa buhay, sobrang lungkot. Sino ba naman di malulungkot, no? Pag nawawalan ka ng mahal sa buhay. Pero we need to have a mindset na dapat po na ang buhay mo ay patungkol sa iyo at sa Lord lamang. Amen. Yung pong mahal mo sa buhay, pahiram lang po ni Lord yan. Yes. Privilege na ikaw ay pinagkatiwala ng anak, pinagkatiwala ng magulang, ng asawa, ng kamag-anak. Pero wag ka pong mabubuhay para sa kanila.
Kasi po, pag nawala sila, malulungkot kang talaga. Tama po? Lagi pong tandaan na pahiram lamang sila ni Lord sa atin. At ganoon din po tayo, pahiram lang po tayo ni Lord sa mga tao. Kaya po, ngayon pa lang, kailangan ma-program ang ating puso, ang ating kaisipan, na ang buhay ay patungkol sa iyo at sa Diyos. Amen po? Amen. Para po dumating man ang time, mawala man sila, or ikaw sa kanila, ay malinaw po sa atin na ikaw ay nakadesenyo para kay Lord lamang po. Amen. So, sino pong mayroong naunawaan unti-unti? Para po hindi ka magkaroon ng malalim na attachment sa iyo pong mahal sa buhay. Yes po, mahalaga sila. We need to build a relationship to them. Sila po pahiram ni Lord. But in reality, life is about you and the Lord. Kaya po, kailangan mong ma-fulfill yung purpose mo kay Lord. Totoo po ba sa pag-fulfill ng purpose ni Lord sa buhay natin, nagiging hadlang minsan pamilya? Tama? Ako po, hindi naman po ako madaling nakasunod kay Lord. Talagang may mga panahon din po na mismo ang mahal mo sa buhay, yung pumipigil sa'yo. Kaya po, hindi patungkol talaga sa kanila. Patungkol po sa iyo at kay Lord. Amen po? Amen. So, basahin ko lang po itong verse na to. Meron po akong sinend sa ating group chat para po makasabay po kayo. Wala po tayong monitor ngayon. May monitor pala, pero wala lang yung mag-operate. Yan, nag-graduate kasi si ate. No? At the same time, may mahalaga siyang bagay na kailangan gawin. Kaya po, nandyan po sa ating mga group chat po, yung slides po. Yan, para po makasabay po tayo lahat. So, sabi dyan, in Psalms 23 verse 6, sabi po ng ESV version, English Standard Version, sabi po ng verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po ba ang sumulat niyan ay si David. Si David po, siya ay from shepherd boy, naging shepherd of the people. From ordinary na magpapastol, naging hari siya ng bansang Israel. Yung bang hindi ka napapansin, pero dadaling ka pala ni Lord sa napakalaking promotion. Sino pa excited sa napakalaking promotion? Amen. And tawag po dyan, opportunity. Tama po? Yung pong opportunity, darating talaga sa buhay mo yan. Lahat po tayo dito, hindi po totoo na parang walang dumadapo sa yung pagkakataon. Lahat po tayo dadaan sa tinatawag na opportunity. Tawag po ng iba dyan, break. Magkakaroon ka ng break sa buhay na kung saan, yun na yung season mo to shine. Sino pang gusto mong mag-shine? Amen. Na si Lord mismo ang magdadala sa'yo sa liwanag. You have a moment to shine, but, ito po yung problema, ang opportunity na hindi mo napaghandaan, masasayang. Sa ayaw sa gusto mo, darating yung season na kung saan ibibigay ni Lord yung pagkakataon na yan. Pero sabi rito, pag hindi ka handa, masasayang. Yes. Parang ganito po, meron kang gustong bilhin na napakalagang gamit, ang presyo nito ay nasa 10,000 na lang. At ang mindset mo ay, mahal. Hindi ko na pag-iipunan yan. Habang may isa, nangangarap din ng gusto mong mabili, nag-iipon siya paunti-unti. Ngayon, nakaipon siya ng 5K, yan, 5,000. Pero ikaw, dahil nga mindset mo, hindi naman hindi ko makukuha yan, napakamahal. Nagkaroon ng opportunity. Nagkaroon ng sale. 50%. Kaya na bang bilhin nung nakaipon? Yes. Pero yung isa, sige, ikaw na lang yon. Ang mindset mo, mahal. Hindi ako makakabili niyan. Magugulat ka ngayon. Bakit? Yung isa nag-prepare. Dumating yung opportunity, sabay kayong may opportunity, pero siya handa. Yes. Alam niyo po ba kay Lord? Ganun din po. May mga moments in our lives na merong tinatawag na opportunity. Yes. Kahit po ang inyong lingkod, hindi ko po kayang gawin to kung hindi ako in-ready ni Lord. Amen. Kaya po lahat ng nangyayari po sa atin sa buhay, tawag po natin dyan preparation. Lahat po ng iyong mga napagtatagumpayan, maliit man o malaking bagay, tawag dyan seasons of preparation. Sino po marami ka napagtatagumpayan?
Kahit maliliit na bagay. Yung paggising mo pa lang, nagtagumpay ka na. Yes. Amen. Yung bang ang alarm mo ay 10. Tapos nag-alarm na yung 5, nakakatamad pa rin. Pero tumayo ka pa rin. So napakalaga po because your biggest success is the product of your small victories na yung pong ginawa from the past. Kaya po, araw-araw kailangan nagtatagumpay tayo. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw dapat. Araw-araw dapat. Kaya po marami tayong dapat paglabanan sa buhay at dapat ipinapanalo po natin. King David really amazed sa goodness po ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya niya po naisulat ito dahil sa nag-uumapaw na pagpupuri niya, pagpapasalamat kay Lord. Ang ganda po nito, kaya ko po na-reveal sa akin tong word na to. Naalala ko yung pinost ni Tita Annalyn, no? Yung sa gulong. Alam ko, nagbebenta na rin ng gulong si Tita. Dahil nakita ko po yung gulong, nabasa ko yung caption. Yung goodness ni Lord, sabi po kasi dito, surely your goodness and mercy shall follow. Amen. Sino pong gusto mong sundan ka ng protection ni Lord? Amen. Sino pong gusto mong sundan ka ng mga pagpapala ni Lord? Amen. Yun po yung magandang verse po na mararanasan natin na yung kabutihan ni Lord sumusubaybay sa atin. Ako po, wala rin akong tiwala sa sarili ko pag nagmamotor po ako. Kasi kahit anong ingat mo, maaaring yung kasama mo hindi. Tama po? Kahit anong bagay na ginagawa mo, na kay Lord pa rin ang pag-iingat. Even sa pagtulog. Tama po? Sino pong sigurado na magigising ka kinabukasan? Tama po? Kaya po, ito pong verse na to maging buhay po sa ating lahat. That surely God's goodness and mercy shall follow all the days of our lives. Pwede mong bigyan natin ng the best clap si Lord sa kanya pong kabutihan, sa kanya pong pag-iingat. At si David po, from shepherd boy, naging king of Israel. Hindi ko po alam kung saan kayo ipopromote ni Lord, but one thing is for sure, dadaling ka ni Lord dun sa kanyang napakagandang plano. Pero kailangan natin daanan yung mga series of preparation po ng ating pong Panginoon. May binanggit pa po dyan sa sumunod na verse na yon. Sabi dyan, I shall dwell in the house of the Lord forever. Tawag po dyan, eternal fellowship with God. So yung kabutihan ni Lord, alam ni David na hindi lang po sa mundong to. Even yung pong tinatawag na eternal fellowship. That time will come, uuwi rin tayo kay Lord lahat. Tama po? Sino pong gusto mong manatili rito? Ako po, ayoko. Yan, habang buhay. So, dapat po, yung season na yon maging handa po tayo. Ibibigay po natin kay Lord yung ating pong buhay. Sabi po rito, nabasa ko rin po sa isang Facebook post. Ito po'y galing kay Tete Lestay. Sabi niya rito, ang ganda po nito, we are not saved because we are good. Hindi ka raw po naligtas dahil sa iyong kabutihan. Tama? Siya dito minsan bait na bait ka sa sarili mo. Bait-bait mo titignan mo pa yung sarili mo sa salamin. Bait-bait mo. Hindi po. Sabi rito, we are not saved because we are good. But we are saved because God is merciful. Amen. Kaya daw tayo naligtas dahil ang Diyos mahabagin. Sabi po rito, it is not our righteousness that secures our eternity, but Christ's finished work on the cross. Kaya ka po tayo po lahat nagkaroon ng kaligtasan because of the finished work of our Lord at the cross. Kaya nga po sabi niya, it is finished. Nung binanggit niya po yon, yung pong kanyang mission nagawa niya. Amen. Nung nabanggit niya po yon, isang declaration na ang salvation ay dumating na po sa ating lahat. At ang salvation, hindi mo daw kailangan paghirapan. Ano daw pong gagawin mo? Kailangan mo lang ng totoong pananampalataya. Amen. Which is true faith to accept your life in Christ and your salvation. At ang sabi po dyan, yung pong kaligtasan mo ay available na po sa iyo. Tawag po dyan, gift of salvation. Regalo ni Lord na ikaw po ay maligtas. Regalo po ni Lord na hindi mo na kailangang ipako sa krus
pahirapan para po maligtas. Ganun po kadali na tumanggap ng ating kaligtasan. Ganun po kadali na bigyan tayo ng regalo, pero yung gumawa nun, yun po ang napakahirap na part ni Lord. Kaya po yung salvation na yan, ay dapat po ay maunawaan natin, not because of human effort. Sabi po rito, if salvation could be achieved by human effort, then grace would no longer be grace. And the sacrifice of Jesus would be unnecessary. Tama naman po. Kung yung kabutihan natin na magliligtas sa atin, kung yun lang po ang batayan, hindi na po kailangan bumaba ni Lord. Hindi na po kailangan ni Jesus maipako sa krus. Masakit po ba mapako, Kuya Nico? Nagkakarpentero kasi ito eh. Madaplisan ka lang ng martilyo, no? Yes. Namuula yung dugo sa daliri mo. Lahat-lahata ng santo matatawag mo. Lahat-lahata ng sigaw na kaya mong gawin. Bakit? Masakit. Pero itong Diyos na to, kung hindi naman pala kailangan ng pagpapapako, ba't pa niya gagawin? Ako po, isa po yung sa lagi ko nakikita, o nga no, bakit pa kailangan ipako ni Lord kung yung good works, kailangan ka ng mailigtas. Kaya po, it is by grace we have been saved. Not because of our good works, but because of our true faith in Christ. Kaya po, ganyan pong kabuti ang Diyos sa atin. At dapat po, wag na natin questionin kung bakit tayo naligtas. Marami pong nabasa ko po yung comment section niyan. Yung pinost po ni Teteles, yung daming pilosopo. Ang dami buti wala rito no. Yung bang ang dami pang question doon po sa word ni Lord. At sabi ng Bible, hindi mo kayang i-comprehend yung pong laman ng Bible. Yes. Wag na wag niyo pong aaralin ng Bible based on your own understanding. Yes. Dapat po ipamuhay mo po natin yung pong nasa Bible para maranasan mo mismo na totoo ang Bible. Amen. Amen? Totoo po ang Bible sapagkat ang buhay ng tao ay si Lord po ang kayang magbago. Amen. Sino pong naniniwala ka na ang Diyos yung bumago sa'yo? Amen. Ako po kasi isa po talaga ako sa talagang pasaway sa amin. Kahit mother ko, father ko, suko sa akin. Pero yung bumago sa akin, yung Diyos na hindi ako nahawakan, yung Diyos na hindi ko nakikita, siya po yung nagbago ng aking buhay. Kaya po naniniwala ko na ang Bible ay totoo. Amen. Na ang Diyos po natin ay totoo. At sa mga hindi po naniniwala, sa mga tao po na nagda-doubt or tinatawanan lang ang gospel ni Lord, alam po ba, merong dalawang klase ng judgment. Yes. Ito po yung dalawang klase ng judgment. Una po dyan, yung the Bema judgment. Bema judgment, it's all about judgment seat of Christ. It talks about rewarding system. Sa kingdom pala ni Lord, may tinatawag na rewarding ceremony. Sa mundong to, ang sarap makatanggap ng mga reward. Tama po? Ang sarap na napapalakpakan ng tao. Tama po? Pero kung meron man daw rewarding sa mundong to, alam niyo po ba si Lord? Sa kingdom ng ating pong Panginoon, meron ding rewarding. Ano po yung mga reward na yan? Yung mga bagay na akala mo ritong walang nakakita, yung pong ginawa mong kabutihan, sa langit pala, recognize ni Lord yan. Amen. Yung bang kala mo sa ginawa mo, walang pumalakpak, pero sa langit, nagpapalakpakan po lahat sila. Amen. Yun po yung may tinatawag na eternal value or eternal reward. Sabi kasi rito, ang purpose po ng mga bagay na yun, patungkol po sa Bema judgment, to evaluate the works of the believers, not their salvation, to determine rewards, which is the crowns for service, or the loss of rewards. Kaya po, sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15, yun po yung context ng mga bagay na to. So, magkakaroon ng reward, hindi po para maligtas ka. Yun po yung Bema judgment. Available po yan sa mga taong ligtas na kay Lord. Amen. Lahat po tayo sa lugar na to, may tinanggap tayong salvation, wala na pong duda dyan na ikaw ay panglangit na. Amen? Kahit parang sa tingin mo o ng mahal mo sa buhay,
So parang di pa nila confirm na ako yan saved na eh. Parang may duda pa rin sila sa akin. Pero hindi po. Alam niyo po ba kay Lord, ligtas ka na dahil tinanggap mo si Lord by faith. Amen? Pero itong reward system na to, o rewarding ng Lord, ay available to sa ipong ginawa rito sa lupa. Kaya nga po ang resulta ng salvation ay, ano daw pong resulta ng salvation? Good works. Sabay-sabay nga po tayo, good works. Yung good works na yan, kaya ka po pala gagawa ng kabutihan dahil ikaw ay naligtas. And good works is the evidence that you are already saved. Dahil yung good works nagmamanifest sa atin. Malinaw po? Kaya ka gumagawa ng kabutihan, ay gagawa ko ng maraming kabutihan para maligtas ako. Dati po ganun yung thinking ko, ang dami kong ginawang kabutihan, buong linggo, binibilang ko talaga, ang dami kong ginawa ngayong week na to May tinulungan ako tumawid, may binigyan ako ng pagkain. Akala ko ganun. Mas madami, para sure. Para sure, gagawa ko mabuti. Hindi po. Yung pong salvation, hindi po dahil sa dami ng ginawa mong kabutihan. But you will do, or you are about to do good works para maging evident yung iyo pong salvation. Manifestation lamang po yan ng iyo pong personal relationship kay Lord. Na kahit ikaw mismo, tama po, kahit ikaw mismo nagtataka ka, hindi ako dati mapagbigay Buraot pa nga ako Hindi na nga ako mapagbigay, nanghihingi pa ako. Tapos ngayon ako pa yung number 1 giver sa church. Ang sarap ng pakiramdam nun, no? Tama po. Yung bang alam mo sa sarili mo na hindi ako yung matulungin Ako nga, mindset ko nga dati, bahala ka sa buhay mo. Pero natututo ka ngayon na magkaroon ng compassionate heart. Alam mo, may nagbigay sa atin ng upuan, 10 piraso, no? Yan, bigyan natin ng the best clap si Lord. Sabi ko, thank you, Lord. Yan, alam mo lang yung capacity ng church. Yung 10 na yun, sakto lang para dito. Nakita ko po, si Lord po nagbibigay sa paraan niya mismo. Hindi po dahil sa paraan natin, kundi sa kilos ni Lord. At yung pong electric fan niya, meron din tayong bago electric fan. Ano ba tawag din? Ceiling fan ba tawag yan? Yan. So, yan po ay sa kabutihan ni Lord. At resulta, naniniwala ko yung mga nagbigay niyan, yun po yung mga binabago lang din ni Lord. Amen. Mga dati ring madamot yung sigurado ako. Dati ring gustong-gusto nila amin lang to. Mahal kaya nito. Tama? Kasi pinaghihirapan po yan. Yes. Tama, yung mga pinambili po dyan ay galing sa pagtatrabaho ng mga tao. So, nagagawa natin yan because good works ay nagmamanifest ako sa buhay natin. Amen. Sino pong gusto mo mag-manifest sa buhay mo po yung good works? Amen. Yung bang, pag sumakay ka ng jeep, nagbayad ka, hindi mo na pinaglalaban yung sukling dos. Sukling piso. Yung mama naman, may sukli ko. So, hindi ka na nakikipagtalo. Yes. Bakit? Malinaw sa'yo na ikaw ay binabago ni Lord. Amen. Baka naman awayin mo pa, dagdagan ko pa ng 20 yan, hindi mo ako sinuklian. Hindi na po. So, yung mga anak po ni Lord ay meron pong manifestation of good works. Amen po? Amen. At sabi po dyan, meron pa pong tinatawag na isang judgment. Malinaw na po sa atin yung Bema judgment. Tama po? Na yung judgment na yon para po yun sa mga anak ni Lord na merong ginawang kabutihan sa mundong to. Amen. Kaya po, every time na nakakagawa ka ng kabutihan, sabihin mo lang, glory to God. Amen. Hindi man na-mention yung pangalan mo, ay, sa ako saan na gano'n dyan sa tumarabaho dyan, sa simbahan na yan. Hindi ka man po mabanggit by name, pero sa langit po, nandun po yung iyong reward. Amen. Amen po? Kaya po yung mga bagay na ginagawa mo, hindi po sayang kay Lord yan. Amen. So, meron pa pong isang judgment. We call it the Great White Throne Judgment. Sino pong natututo ka sa Bible? Amen. Bago sa pandinig ko yan, Pastor Tuloy mo lang, Pastor. Bema Judgment, rewarding po yan. At ito pong the Great White Throne is all about the unbelievers, those who rejected Christ. Yan po yung pagdating nila sa judgment, ipapakita sa kanila kung gaano nila nireject si Lord. Na dumating sa buhay nila na merong nag-share sa kanila pero dininay nila si Jesus. Kaya po huwag kayong matatakot every time you share the gospel,
kung i-reject ka, hindi po ikaw yung na-reject. Yes. Si Lord po. Yes. Sabi ko nga po, kung ako maliligaw, kahit mabasted ako, hindi ako masasaktan. Mm. Ang dami na po nag-reject sa akin. Ang dami ko na po siniraan na ayoko niya kay Lord. Ayoko niya. Ang dami na pong nag-reject sa akin. Pero isa lang sa nakita ko, ang na-reject nila si Lord. Yes. At sayang po, every time that one person rejected Christ. Yes. Because one person, hindi lang po siya ang nag-reject kay Lord. Ang nag-reject po sa kanya, yung kanyang generation. Yes. Kaya po nakakalungkot sa isang tao na ayaw tumanggap kay Lord, madadama yung kanyang salinlahi. Amen. And the good thing, sa isa naman pong taong tumanggap kay Lord, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang next generation, ay meron na pong siguradong kaligtasan kay Lord. Amen. Aabutin talaga ni Lord yan. Amen po? Amen. Ganyan po ang kasiguraduhan sa ating pong generational blessing. Amen. Na ang pagpapala ni Lord, hindi lang po sa iyo yan, kundi po sa iyong salinlahi. Kaya po kung meron kang gustong ipamana sa iyo pong anak, dapat po yung relasyon kay Lord. Amen. Bukod po sa mga bagay na material thing, ang pinakang the best po na ipapamana natin ay yung pong relasyon natin kay Lord. Na maigay din natin sila sa kanila pong personal relationship kay Lord. So yun po yung pinapatungkulan niyan ng Great White Throne. Na sa ayaw natin o sa hindi, yung mga nag-reject kay Lord or hindi tumanggap kay Lord, ay talaga pong mawawalay sila sa piling ni Lord. Hindi lamang po panandalian, but for the rest ng kanila pong eternity. Kaya po, dalawa lang po yan. Kung ikaw ay may relasyon kay Lord, meron kang eternal life with God. Hindi po natin pwede or kayang ikumpara yung 100 years sa eternity ng Lord. Mukha lang pong mahaba sa pandinig yung 100 years, 200 years, compare to the eternity na nag-aantay po sa mga harap nila. Pero kung mas mahaba, 100 years or eternity, yun po walang katapusan. Yes. Kaya po, ang maganda po rito, makita natin na ang buhay natin ay hindi lang po para dito. Amen. Para po ang iyong kaisipan ay hindi lang po para dito rin. Na malulungkot ka kasi, matanda na ako, may edad na ako. Hindi po. Ang buhay niyo po, natin, ng bawat isa rito, ay papunta po lahat sa karya ni Lord. Pwede pong bigyan natin ng the best crop si Lord. Sapagkat napakabuti po ni Lord, because of Jesus, kaya po nangyari ang mga bagay na ito. Kaya po may mga perks po na tinatawag. Yun po yun, the perks of being aligned sa kingdom po ng ating Panginoon. The kingdom of God is the sovereign rule and reign of God over creation. And sabi rito, it is inaugurated on earth through Jesus Christ and manifested in the hearts and the lives of the believers. Kaya po, because of Jesus Christ, sa Kanya po ipinagkatiwala yung pong pamamahala for the kingdom and here on earth. Ganyan po ang tinanggap na gantimpala ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po, yun po yung bagay na dapat po nagmamanifest dito sa heart natin. So, malinaw sa atin na ang kingdom ni Lord, pinag-aharian po ang puso natin. Yes. Pero may isa pong bagay na magiging problema pag hindi rin po tayo na-align dito. Una po, i-align ang puso. Pangalawa po, i-align ang mind kay Lord. Kaya po, our topic this morning is all about kingdom mindset. Pwede pong manalangin tayo bago po tayo magpatuloy. Tungo po natin ang ating mga ulo. Panginoon, salamat po sa umagang to. Yes. Lord, sa umagang to muli, Lord, tulungan niyo po kami na ma-align po ang aming buhay sa iyo. Amen. Lord, ang aming kaisipan, Panginoon, ma-align dun po sa gusto mo Yes. na plano sa amin, O God. Salamat po, Lord, sa umagang to. It is a privilege to hear your word, O God. Yes, Lord. Thank you. Na kung saan madedevelop po ang aming pananampalataya. Kung saan po madedevelop ang aming pananaw, Panginoon, patungkol sa iyong kariyan. Yes. At Lord, mas lalo po kami maging humble the more na nagkakaroon po kami ng maraming knowledge about your kingdom, O God. Salamat po, Ama. All the glory, honor, praise belongs to you. Bless all Christ in your family. Yes. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, the best luck po sa ating Panginoon.
Sino po muna dito gusto ng kwento? Yan. Nakakita ulit kasi ako ng ano eh. Basta, preach it. Yan. Yan. So, may kwento po ako sa inyo. Meron po isang Chinese. Ano po, itsura Chinese. Yan. Singkit mata niya, di ba? Yes. So, meron isang Chinese, businessman siya sa Pilipinas. Tapos, siya ay merong malaking production ng toyo. Yan. Tsaka suka. Yan. Siya ay Chinese, may business siya. Meron siyang business daw ng ano? Paggawa ng toyo, tsaka suka. Yan. So, one time, nag-confess siya sa pare. Yan. Yun yung kaisipan niya, ha? Kasi siya ay meron siyang religious mindset. So, nagpunta siya sa isang simbahan. Yan, mga nakaka-relate dito. So, merong, alam niyo po pa, suliya ba tawag doon? Yung magko-confess ka, yung may nakaganyan. Tapos yung pare, nasan dito? Apo. Tapos ikaw ay nandito rin. Magkausap kayo. Pero hindi mo siya kita. Yes. Itong Chinese na to, humingi siya ng tawad. Yan. Sabi niya, Father, ako hingi tawad. Dami kong kasalanan. Sabi ng pare, ano bang kasalanan mo? Ako po kasi businessman. O, anong kasalanan mo ron? Ako po, benta toyo, dami tubig. Yan. Yung toyo daw niya, ipagawa niya, dinadagdagan niya ng maraming tubig. Yan. Kaya pala wala na masyadong alat. Yan. Ako pare, benta toyo, dami tubig. Yan. So, kasalanan sa kanya yon. Humingi siya ng tawad. O ano pa, bukod doon. Sabi niya, sige, ito muna. Ito yung iyong gagawin para makahingi ka ng sorry kay Lord. Kailangan mo magdasal ng 10 ama namin. Yes. Sino pong naka-experience nun? Yes. 10 Aba Ginoong Maria. Yes. Yan. Ano pa yung mga prayer doon? Yan, sila nanay, alam niyo, no? So, sabi niya, ako meron pa po kasalanan. O, ano pa yon? Ako po rin ay benta suka, dami din tubig. Yan. Grabe tong Chinese na to, no? Antindi mo, ano sabi ulit ng pare? Okay, sige. Dagdagan mo pa ng 10 ng ama namin at Aba Ginoong Maria. Tapos sabi niya sa isip niya, naku, dami naman. Dami naman, sabi niya sa pare. Madami kang kasalanan, sabi sa kanya nung pare. Kaya kailangan mong gawin yan. Sige na nga, Father. Punta ka ron sa harap ng sa altar. Ngayon po, lumuhod siya. Sabi niya, umakabot siya ng ulo. Dami naman ito. Tinignan niya, 10 ama namin, 10 Aba Ginoong. Naku, dami. Ama namin sa langit ka. Tapos, pagdating ng dulo, ama namin ang dami talaga. Sakit sa ulo. Dahil po ginawa niya, sabi niya, ama namin sa langit ka, sambay na, paleho lang. Paleho lang. Aba Ginoong Maria, sumasalangit ka, paleho lang. Paleho lang. Chinese no? Paleho lang nung isa, paleho lang nung dalawa na. Para bumilis. Grabe tong Chinese na to, no? Nandaya. Paleho lang. Sino po dito na yung buhay natin from the past na nakikita mo sa buhay mo, paleho lang. Tama? Gagawa ka ng kasalanan, ingitawad. Tapos kinalunesan, gawa natin hanggang Sabado, isa umahabol ka pa ng umaga bago magmisa, hihingi ko ng tawad naman to kay Lord. Kaya ang buhay mo from Monday to Saturday, paleho lang. Sabi mo sa tabi mo, paleho lang. Sino po dito ang ayaw mo ng buhay na paleho lang? Amen. Gusto mo po ng bago kay Lord? Amen. Amen? Ako po, nung ako'y nakakaroon ng relasyon kay Lord, yung buhay ko po, hindi na po naging pareho. Yung bibig ko naging Chinese na. Baka maging Chinese to So, mahalaga po ang buhay natin kay Lord ay pabago ng pabago. Amen. Paayos po ng paayos. Amen. May gusto po akong tawagin ulit. Dalawa yung gusto kong tawagin. Si Nanay Delia. Interviewin ko lang to si Nanay saglit. Si Nanay Delia muna, kaya para mabilis. Ang ganda ng suot ni Nanay. Ayan. Si Nanay, kukwento ko lang Nanay Kaya pag si Nanay kwento So si Nanay, paleho lang.
Di ba? Siya ay galing sa JIL, no? Jesus is Lord. Lord. Yan, kapatid natin sa pananampalataya. Ilang taon na po kayo doon, nanay? 26. Grabe, 26. Pero yung una niyo pong religion, pananampalataya, Catholic. Nag-pray din kayo ng ano? Hoy, wala pa. Nang pare-pareho lang. So, si nanay, for ilang taon kayo noon nung ano po kayo sa JLL? Ilang taon? 14 years old. 40. 40 na? Okay. 40 plus. 40 plus. So, ibig sabihin po, mahabang panahon, tapos yung kayo'y napunta doon sa inyo pong relasyon kay Lord for the past 26 years. Nakita ko si nanay, na-meet ko siya lalo po yung nag-first time. Kasama po siya dito sa ating humble beginning. Unang linggo. Apo, yun po yung time na kinukuha ko po yung panset. Nauna na silang dumating. Wala pang bihis yung church. Di pa ako naliligo. Pero nandun si nanay. So, kasama natin si nanay for the past 1 year na rin. Yes. Pero, minsan nandun siya sa kanya pong, syempre, una niyang sinasambahan, JL, for 26 years, no po. Sabi niya, Pastor, kasalanan ba kay Lord John? Yung nandun ako minsan, nandito rin ako minsan. Palit-palit. Sabi niya, Pastor, kasalanan ba yon? Sabi ko, hindi naman po. Si Lord pa rin naman yung Diyos natin doon. Diyos natin dito. Pero sabi ko, maganda po, magkaroon ka ng iyo pong talagang simbahan kung saan mo itatalaga sarili mo. Tama po? Parang halaman yan, hindi siya lalago pag dinadala mo kung saan-saan. Yes. Tama? Hinuhukay mo next time doon naman. So, hindi siya lalago sa mga nag-aalaman, no? Yes. Pero ang ganda po ng, sige po, mabilis na kwento lang. Ano po yung inyong naging desisyon? Magana po ba? Sige po. Sige, magpapasalamat ako kay Lord kasi naramdaman ko nung unang pag-serve ko dito, unang linggo yon. Sabi ko, kasi sabi ng anak ko, sumama daw ako kasi sabi ko, sige, magsusupport ako. Sige, punta ako hanggang nakilala ko yung mga ka-sister natin dito, si Pastor, napakabuti, napakasipag niya. Hanggang sa, sabi ko, nag-church. Sabi ko, Pastor, nag-church ako dun sa gano'n kasi matagal na nga ako. Sabi niya, okay lang. Ngayon, nung nagpabaptize ako, ngayon isang na, parang iba ang nararamdaman ko. Sabi ko, parang iba. Kasi ako, nag-church ako doon, nag-church ako dito. Hindi ko maano kung paano ko, Kaya sabi ko, Pastor, nagigilty ko kasi, sabi ko, ano ang gagawin ko? Nagkakasala ba ako? Nagsiserve ako sa Topas. Hindi rin akong pastor doon, meron ako dito. Pero isa lang ang aking Diyos, si Jesus. Sabi ni Pastor, nasa iyo yan. Kasi, kung mamili ka. Nag-decide ako nung isang linggo, nung Martes, nag-decide ako, Lord, gabayan mo ko, hindi ko, kung paano ko gagawin to. Kasi minahal ko na yung mga tao doon, minahal ko yung church, minahal ko yung pastor ko doon. Wala silang nagawa sa akin na mali. Pero, Lord, nag-pray ko, pero yung choice ko napunta dito. Sa sobrang tagal ko no, napunta ako dito. Sabi ko, Lord, salamat kasi andito yung, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kung nasaan yung puso mo, nandun ang banal na espiritu. Amen. Kaya dito ako kumakain, madalas dito ako kumakain. Yung pagkain na yun, yung spiritual na pagkain natin. Nag-church ako dito, isa na lang. Napupunta ako dito, Lord, ikaw mag-desisyon sa akin. Nakapag-desisyon ako, nag-text ako doon kasi life group leader ako doon sa morning watch ako doon sa kabila, nagbabasa akong awit 91, Exodus 12. Nagpaalam ako sa kabila. Sabi ko, lilipat ako ng church. Kasi sabi ko, yung lilipatan ko church, isa lang yung sinasamba doon. Dito tsaka dito, isa lang. Yes. Pero sabi ko, nakapag-decide ako, lilipat ako doon. Marami siyang question, marami silang Pero, guided by God, papasalamat ako sa Lord. Walang hinanakit na aalis ako doon sa sobrang tagal ko na doon. Yes. Napakasaya ng puso ko ngayon. Sabi ko nga kay Pastor, I am proud to be Christ in you. Praise God. So, tawag po niyang conviction. Yes. Yung conviction, maaaring hindi ka maunawa ng marami, nakararami.
Pero mahalaga dapat sa atin na si Lord ang iyo pong nagbanggit sa'yo. Na si Lord mismo ang dahilan at nag-guide po sa iyo, nanay. No? Amen. Kaya po, napakagandang pagkakataon na makita po natin na si Lord, kinakausap ka na. Amen. Kapag may paglalaban na po sa heart mong kagaya po ng kay nanay, congratulations po. Yung bang si Lord, ramdam mo na kinokonvict ka na. Yes. At sunod lang po tayo pag may conviction sa inyo po sila. Amen. Amen. Sapagkat it's between you and the Lord at malulungkot ka pag hindi mo nagawa yung pinapagawa nila. Tama. If you please people but you didn't please God, alam niyo po ba, ikaw yung makakaranas ng malungkot na buhay. At ang iyo pong buhay, magiging sistema mo ay magiging pareho lang. Yan. Wala. Pareho na naman. Bakit? Ayaw mong magpatuloy kayo. Yes. Isa po pong gustong tawagin, ito po, may hawak na bata. Si Ate Tin. Yan. Tawagin ko lang po si Ate saglit. May maganda kasi siyang testimony. Kasi po naniniwala kong good testimony natin ay dapat po naririnig ng mga mananampalataya para po mag-shine si Lord sa buhay natin. Amen. Amen po. Ako, nagulat ka ba tayo? So, napakaganda po kasi nitong pagkakataon na to para may glorify natin sila. Amen. Yung about sa... Sa ano nangyari sa'yo? Good morning po everyone. So, yung naging testimony ko po, Hello. kasi parang last year pa po ako nang hihingi ng promotion kay Lord dun sa company namin. Kaso, hindi po talaga siya binibigay. Ang dami na pong pinapagawa sa akin, mga admin tasks lahat. Tapos ayun po. Tapos after ko pong umuwi nung sa halalan ng April 12, naka-receive po ako ng email na triple pa sa promotion na hinihingi. So, yun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, sabi natin din, may inaantay siyang promotion. Hinahangad. Lahat naman tayo naghahangad ng promotion. At ang maganda kay Lord, may mga promotion na ibinibigay ni Lord minsan sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Amen. Tama? Yes. May maakala mo naman na parang hindi ata ako naririnig ni Lord. Tama po? May mga bagay tayo sa buhay na gusto po nating maranasan, pero God's timing is the best timing. Amen. Amen? Pag sa paraan mo o sa timing natin, minsan nalulungkot tayo, di ba? Yes. Kasi bakit? Gusto mo siyang ipilit. Pero sa paraan ni Lord, sa timing po ni Lord, doon po natin makikita that our Lord is good. Amen. Yung mga seasons of delay, yung pala yung mga seasons of God's protecting us. Yes. Yung pala yung time na iniingatan ka ni Lord, or sa isang banda, ina-align ka pa ni Lord Yes. para maging deserve mo ang isang promotion. Amen. Amen po? Ang puso natin, mahalaga pong ma-align kay Lord, at bukod po dyan yung ating kaisipan. Yes. Because our topic is all about kingdom mindset. Ano kayang kaisipan meron tayo sa umagang to? Ano kayang kaisipan natin every time na araw-araw natin ginagawa ang isang bagay, ano kaya po ang tumatakbo sa ating isipan? So, sapagkat gusto ni Lord, ang pangalan niya ay nago-glorify. Amen. Amen po? Gusto ni Lord, madali lang po mag-bless si Lord. Gusto niyo po i-bless agad ni Lord? Isa po sa nakita ko na i-bless ka agad ni Lord kapag po ang iyong panalangin ay para sa kanyang kapurihan. Yung bang nagde-desire ka, Lord, i-promote mo lang ako, matutulungan kita sa iyong simbahan. Yung bang, Lord, i-bless mo lang ako, i-grant mo lang tong prayer ko na to, hindi kita kakalimutan. So, lahat po tayo dito gusto ma-promote, tama po? Amen. Tawag po natin dyan, unspeakable promotion. May mga promotion si Lord, nakala mo, isa lang inasa mo, pero mas marami pa. Ang ganda ng word ni, ng ating Pino, threefold promotion. Sino pong gusto mo ng ganang promotion? Yung bibiglain ka ng ni Lord, at matindi pang pagkabigla. Yes. Yung bang ayaw mo na Lord, pahinga muna, pero si Lord gusto pa. Gusto ka pang i-bless ni Lord. Amen. Bakit po? Naka-align kasi ang ating puso, naka-align ng ating kaisipan kay Lord. Amen. So, available po lahat ito sa ating pong mga anak. Yes. Anak po ba tayo lahat ni Lord? Amen. Kaya po mag-expect tayo ng mga bagay na gagawin po sa atin ni Lord
At lahat po ng ito ay for God's greater glory. Amen po? Kaya po, ang kaharian ng Diyos, meron po ang gustong basahin na verse. Sabi po dyan, in Matthew chapter 13 verse 44, sabi po dyan, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad niya itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. So may dalawa po pong talinghaga si Lord yan, yung pong ang perlas na mahalaga at saka po yung lamban. But these three parables, it talks about the importance of the kingdom of God. Na ang kaharian ni Lord, kailanman hindi maunawaan ng isang taong hindi pinaghaharian ni Lord. Tama po? Bawat isa sa atin, wala po tayong idea about the kingdom of God. Tama naman po? Kahit po ako, wala po ang idea noon po patungkol sa kaharian ni Lord. Pero isa pong example dito, ito po ay isang kayamanan. The kingdom of God is all about treasure. Alam niyo po ba si Lord? Hindi po tayo ang humanap kay Lord. Ang Diyos po ang mismo ang humanap sa atin. Ang Diyos po mismo ay siya pong gumawa ng paraan para po makasama ka niya. Ito po ang patunay. Tama po? Hinanap ka ni Lord, bumaba po siya from heaven to earth para lang makasama ka niya sa eternity. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. At kagaya po natin, dapat po tayo rin po ay merong ganong kaisipan na once mahanap mo ang kaharian ni Lord, dapat po, kagaya ng isang magsasaka, handa mong ipagpalit lahat. Yes. Na okay lang sa'yo, mawala man yung mga bagay na nagpa-promote sa'yo, the best promotion na meron po tayo, yun po yung ating relasyon kay Lord. Amen. At sa biyaya po ni Lord, kaya po napuntaan dito po sa iyong harapan, ang iyong lingkod, kaya po nandito tayo sa panawagan na to, dahil nagkaroon po ang iyong lingkod ng mga series of projecting opportunity. Napakarami pong dumating sa buhay po ng iyong lingkod ng mga promotion ng mundong to, pero tinanggihan ko na po lahat. Bakit po? Nakita ko na po kasi yung totoong promotion. Nahanap lang po ng iyong lingkod na ang kaharian ni Lord ay walang katulad. Ang kaharian ni Lord, wala siyang kapantay. Anumang bagay na magpapangiti sa iyo sa mundong to, ay wala pong katumbas kumpara sa pag-ibig na nahanap natin kay Lord. Amen. Amen po? Amen. So, the best thing na meron tayo is not about material thing. Yes. It's not about the promotion of this world, pero bonus po ni Lord lahat sa iyan. Amen. Pinaparana sa iyo ni Lord, bakit? Deserve mo kasi. Amen. Because you exalt the true kingdom of God. Amen po? Amen. So, huwag pong dumating ang time na maipagpalit o maipantay si Lord dito po sa mundong to. Dapat po si Lord o ang bagay sa mundong to, dapat po no compromise. Yes. Kay Lord po dapat tayo magtiwala. Amen po? Amen. So, sabi po dyan, parable used by God, it is an early stories that heavenly meaning. So, si Lord, kailangan niyong gumamit ng mga illustration para maunawa mo ang kaharian niya. Yes. Amen po? Si Pastor kailangan gumamit ng mga kwento or mga example para maunawaan mo yung pakahulugan ng Biblia. Sapagkat kung babasahin lang natin to according to its text, talagang hindi tayo malilinawan po. So, sabi rito, the purpose of church help us to align our mindset to the kingdom. Bukod sa puso, ano pa daw yung ina-align natin sa kingdom ni Lord? Our mindset. Dapat po, pag approach mo kay Lord, dapat po meron kang tamang puso at tamang Isip. isipan. Paano kaya natin tinatanggap yung mga salita ni Lord? Ano kayang dating sa atin every time God teaches us? Sapagkat the Word of God is not just teaching, but not just encouraging us, but rebuking. Yan. Minsan po si Lord, mararanasan mo tinuturuan ka ni Lord. Yes. Tama? At pag nagtuturo, kahit nga magulang mo lang po, no? Masakit. Tama po? Yes. Pero kailangan
sabihin ni Lord yan para ma-develop po tayo. Amen. Para mag-mature by heart and by mindset. Kaya po ang puso natin, yun po yung paraan ni Lord para maalay. Kaya po may devotion na tinatawag para yung heart mo daw ay maalay kay Lord. Yes. Kung nasaan ang puso mo, naando ng kayamanan mo. Amen. Kaya po may mga tao, ang daling ipagpalit si Lord. Simba o itong matagal na to, tagal ko na itong pinagpipray, minsan lang to. Okay naman po yun. Pero, check our priority. Amen? And priority is not about the issues of time. Hindi po patungkol sa oras yan, pero yung pinakang priority natin sa buhay. So, yung puso na yan, dapat po nadadiagnose. Yes. Nache-check po natin. Kaya po, congratulations sa bawat isang nandito po. Yung puso mo, ina-align mo kay Lord. Amen. Hindi mo palakpakan natin yung sarili mo para sa kapurihan po ng ating Panginoon. So, aligned heart is very important. The second thing is aligned mindset. Kaya po, ang inyong lingkod, tuturuan lamang po kayo, i-guide lang po kayo ng inyong lingkod para po ma-align ang puso nyo kay Lord. Ma-align po ang ating kaisipan kay Lord. Amen po? So, malinaw dapat na ang inyong pong lingkod ay guide lamang po. Yes. Sometimes your guide or even your leader or our pastors, bishop, the pastors na nag-speak po sa buhay natin, they are the mouthpiece of our Lord. Tama po? Minsan yung binabanggit ni Pastor, Pastor, change topic na, medyo yung part na yan. Ayoko yung part na yan. Pwede lang i-remote si Pastor, no? Pwede lang i-move, no? Pero kailangan marinig mo yung mensahe ni Lord sa iyo po. Yes. Amen? Kaya po kagaya ng yung lingkod, ay ko, Pastor, Lord, parang ayoko i-share to Medyo personal to Sabi ni Lord, kailangan mo i-share yan. Yes. Kasi ako yan. So, nakikinig po ang yung lingkod sa ating Panginoon. At ganoon din po tayo. Yes. Matanggap natin yung mensahe ni Lord. Amen. Kaya po, minsan yung mga narinig natin, parang ayoko niya na. Mapait. Di ba? Ang palaya, mapait. Mapakla po ba ang palaya? Pero ano po yung benefits nun? Good for Sarap. us. Ano po? Healthy yan. So, may mga bagay na parang hindi man maganda sa pakiramdam o sa pakinig, pero alam po ba, beneficial. Yes. The Word of God ay very beneficial sa ating pong buhay. Amen po? Amen. Amen. Kaya po, kung ikaw ay nagkaroon ng experience from the past, alam niyo po ba, kailangan palayain mo yung sarili mo. Amen. At kung actually po, ang simbahan, hindi talaga siya nananakit. Yes. The Church of our Lord never hurt us, Yes. but it always encourage us. Ang simbahan po ni Lord, kailanman di ka sasaktan daw, kundi ikaw ay i-encourage. Kaya po, on behalf of all the pastors, churches, kami po humingi ng tawad sapagkat may mga simbahan na minsan sa buhay mo nakasakit sa puso mo. And that's not the church, but the people inside the church. Kaya po, hindi po tayo perfect sa lugar na to. Kaya nga po, kailangan natin ng bawat isa para lumago kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan ka. Ngayon at kailanman. Ngayon. Pastor, kanta yun Kailangan natin ng isa't isa Yes. because every time we gather or every time we work for the glory of God, lahat po tayo naniniwala po ako, madedevelop. Amen. Because iron sharpens iron. Yung daw pong mananampalataya ay makakapag-minister sa kapwa mananampalataya. Amen. Kaya po hindi pwedeng ang buhay ng Kristiyano ay lagi pong, akala natin laging masaya, pero may mga trouble times, pero masaya pa rin yun. Yes. Depende sa approach po natin. Yes. Kaya po, aligned mindset to the kingdom of God is very important. Kaya po, sino po ditong simula ngayon, pag may mga troubles, trials, titignan mo na po siya ng maganda. Amen. Titignan mo po siya according sa perspective po ng ating Panginoon. Yes. Hindi po according to the perspective ng tao. Tama. Tama po? Ang tao pag nahirapan, ayaw na. Yes. Pero si Lord, sa perspective po ni Lord, pag nakita natin ng isang bagay mahirap, maganda ito. Ang papromote po. Amen po? So, live in the kingdom is living in the standard
of our Lord. Kaya po, magpa-practice po talaga tayo lahat dito. Kailangan natin mag-practice na tayo'y makapamuhay doon po mismo sa kingdom ni Lord. Yes. Because this is our theme for this year, Kingdom Alignment. Alignment. Paano po natin maunawa ng kingdom ni Lord? Pero kung hindi po tayo makakapamuhay, doon po sa kaharian niya po. Amen po? Amen. So, we need to live in the kingdom of God. We need to have a mindset and the heart that align to our Lord. Para po makita natin, paano ba mamuhay ang isang Kristiyano? Sino po dito hindi kasanay mamuhay bilang Kristiyano? Tama po? Sino po dito hindi kasanay kumausap according sa standard ng kingdom nila? Marami pong nakakainis sa mundong to, tama po? Marami kang gustong patulan ng minsan. Yes. Pero bigla mong maaalala, ay, taga-kingdom nga pala ako. Tama. Tama po? Maraming bagay na pipigil sa'yo. Isa lang po malinaw. Nandun na po si Lord sa ating mga puso. Amen. Naka-align na po tayo sa ating pong Panginoon. The kingdom of God is the invisible kingdom, but visible to a person who is born again. Yes. Ang kaharian ni Lord, hindi daw po natin nakikita, pero it is visible sa mga taong born again. Amen. Pastor, ano ba yung born again na yan? Religion po ba yan? Alam niyo po ba, kailangan natin maunawaan that born again is not religion. Yes. Ako po dati takot na takot ako sa pangalan na yan. Ayoko dyan. Born again, ano yan? Religion yan. Tama po, sino dating ganon? Kaisipan mo. Yes. Ayoko dyan. Tumatakas pa po ako every time na may pupunta sa aming pastor. Mag-share daw sila. Ayoko niya. Tatakbo ako, tapos uuwi ako gabi na. Yung wala na sila. Kasi ang mindset ko, wala akong kingdom mindset. Ang tingin ko ron ay ibang katuruan. Yes. Pero, born again is not religion, but experience. Sino po ditong yung nagtuloy-tuloy ka dito po sa simbahan na pinagkatiwala ni Lord, ay marami-rami rin po nababago sa iyong kaisipan. Amen. Sa iyong puso. Nagkaroon ka ng maraming kaibigan. Yes. Nagkaroon ka ng maraming kapamilya. Amen. So, bakit? Born again is about experience. Nararanasan mo si Lord patuloy sa buhay natin. Amen. Yung bang dating hindi ka sanay umiyak, ngayon iiyak ka na kay Lord. Dating hindi ka sanay magpatawad na mabilis, nagiging mapagpatawad ka na mabilis. Bakit po? Experience. Sabay-sabay niya po natin banggitin, experience. Kaya po, tayo po ay nasa journey. Gusto kong basahin ulit to. Meron pong aklat sa Bible in the book of John, aklat po ni Juan, chapter 3, verse 1 to 7. Para po maunawa natin what is born again. Sabi po rito, verse 1, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. So, Nicodemo, isa po siya sa mga high priest, may mataas na katungkulan sa simbahan. So, ang kanyang paniniwala ay nakapako na doon sa katuruan. And that time, ang katuruan lamang po na meron sila ay ang aklat po na tinatawag na Quran. Tama po ba ako sa ano? The Pentateuch of the Bible. So, the Pentateuch of the Bible, yun lamang po yung Biblia na meron sila. Na, alam ko hindi Quran yan, sa Muslim yun pala yan. So, Matthew, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, the 5 books of the Bible, yun lamang po yung meron silang katuruan that time. At ang sumulat po na walang iba, kundi si Moses. Yun lamang po ang katuruan na kanilang pinanghahawakan because Jesus at that time, wala pa pong New Testament that time. On process pa lang po ang New Testament. Kaya po, napaka halaga dito po sa mamang to, yung kanyang curiosity, na bakit itong Jesus na to, may nararamdaman siyang kakaiba. At pumunta po siya, dito po kay Jesus, ay gabi. Bakit po hindi araw? Kasi po, that time, hindi siya pwedeng makita ng mga kapwa niya, Pariseo. Ganun po kaingat si Nicodemo
sapagkat meron po siyang gustong malaman. Ang sabi po sa verse 2, tuloy ko po, no? Ang sabi po ng verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, naalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa nitong himala na to na yun pong ginagawa kung wala po sa inyo ang Diyos. Si Nicodemo, isa po siyang grupo ng mataas na puno ng mga Pariseo. Ibig sabihin, ito pong katuruan nila ay nakapix na po sila dyan. Talagang nakapako na po sila sa katuruan na meron sila. So, ibig sabihin, hindi mo madaling mababali ang kaisipan nila. Tama po ba tayo lahat naman nung hindi pa po tayo naandito, meron tayong sariling pinaniniwalaan. At nakapako tayo ron. Nagagalit tayo pagka tinutuya yung ating pong religion. Tama po? Oh, hindi mo pwedeng tuyain itong religion ko kasi galing ako rito. So, sabi rito, si Nicodemo, personal na pumunta kay Jesus. Tuloy po natin, no? Sabi po rito, Guro, naalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kundi kung wala sa inyo ang Diyos. So, malinaw sa kanya na yung mga bagay nito hindi kayang gawin ng isang tao. Kasi si Jesus that time, nagpapagaling na. Si Jesus that time, bumubuhay na ng patay. Si Jesus, napakarami na pong nagagawang milagro doon po sa kanilang lugar. Kaya po itong si Nicodemo, na-curious na po siya. Sabi po rito, ng verse 3, sumagot si Jesus, pakatanda mo, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi na niya makikita ang paghahari ng Diyos. Basahin ko po sa English version. Sabi po dyan, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, born again is not religion. Para po maging malinaw, no? That born again, it's about experience. So, si Nicodemo, parable sa kanya to, at ipinapaunawa po sa kanya nila. Pag sinabing unbeliever, yan po ay wala pa siyang pagkaunawa mismo kay Lord. Tayo po, minsan po tayong naging unbeliever. Ibig sabihin po niyan, bulag po tayo sa kaharian ni Lord. Ako po, amin po ako. 21 years old po ako nung ako'y nakakilala kay Lord. Ibig sabihin, yung 20 years, hindi ko talaga kilala si Lord. Pwedeng tumatawag kay Lord, pero hindi mo siya talagang kilala. Kasi po, masasabing kilala mo siya kapag ikaw ay nagkaroon ng born-again experience. Nagkaroon ka ng mismong experience about the works of our Lord. Yung bang alam mo yung gawang Diyos kaysa gawang tao. Alam mo yung matinding promotion, alam mong hindi kaya ng tao to eh. Hindi ko kaya to, pero gawang Diyos to. Experience po tao yan. Sabay-sabay nga po natin banggitin, experience. Sabi po ng verse 4, paanong maipapanganak kang muli ang isang taong tumanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang magulang? Tanong ni Nicodemo. Parang pilosopo yung sagot niya, di ba? Paanong ipapanganak siya muli kung ang sinlaki na niya, kagaya na ni Kuya Nico, papasok pa sa kanyang magulang ulit, ipapanganak. Hindi naman po pwede yun. So, pilosopo talaga, no? So, si Nicodemo, dahil nga parable sa kanya to, wala siyang pagkaunawa, kaya po hindi niya maunawaan or makikita ang kingdom ni Lord. Available lang po ito sa mga may born again experience po. At the good thing sa ating pong Panginoon, si Jesus po, pinapaunawa sa kanya. Sabi po ng verse 5, sagot naman ni Jesus, pakatanda mo, maliban ng isang tao ay pinanganak na, sa pamamagitan ng tubig at spirito, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, a person na merong relasyon kay Lord, kailangan niya daw dito mapanganak sa spirito at sa
tubig. Yan. Kaya po sa mga na-baptize in the water, in baptism po natin, congratulations po. You are baptized in the water. Tama po? And it's public declaration na ikaw po ay pinanganak sa tubig. And the Bible teaches us that we need to immerse. Or yung pagkakaturo po sa ating paglilibing. Kaya po lubog po talaga siya. So, pangalawang experience sa maranasan, baptizing the Spirit. So, yung pong looban ka ng Santong Espiritu. Yung bang every time na may gagawin kang mali, kinakausap ka na ni Lord. Nagkakaroon ka na ng paglalaban, kaya congratulations po, you are born in the Spirit. Yung pong ating pong Panginoong Hesus, na namumuhay na po sa puso ng bawat isa po sa atin. Tuloy po natin, sabi rito, ang taong ipinanganak na ayon sa laman ay sa laman. Ngunit ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kang magtataka, sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. So even they are high priest, even sila ay trusted na sa simbahan na kanilang pinaglilingkuran, hindi pa rin pala sila totoong ligtas. Or hindi pa totoong may relasyon kanila. Hindi pa sila totoong born again. At alam niyo po ba, pag tinuloy po natin yung kwento na yan, John chapter 3, na po ba, dyan niya nabanggit yung for God so loved the world that He gave His one and only Son. Napaka-bless ni Nicodemo sapagkat siya ay nagkaroon ng personal encounter with the Lord. At ang maganda kay Nicodemo, personal niyang in-approach Jesus. Nakita ni Jesus yung kanyang puso at pagnanasang maunawa ng mga bagay nito. Alam niyo po ba ang kwento nito? When Jesus died physically, physical body niya po. Alam niyo po ba, isa siya sa sumama. Kasi po merong isang kumuha sa bangkay ni Jesus. Kinuha siya at dinala doon sa grave. Mummification pa siya para dalhin doon sa grave. Alam niyo po ba, isa sa tumulong sa kanya ron, kay Jose, ay walang iba, kundi si Nicodemo. Si Nicodemo, isa siya sa mga high priest na against kay Jesus, kung tutusin, pero isa siya sa na-born again. Isang pagpapatunay nung tinulungan niya yung bangkay ni Jesus, maidala sa grave, malinis. Alam niyo po ba, isang patunay na itong taong to ay naka-experience ng born again experience. Masasabi mo po ang isang taong may nabago sa kanya kapag gumagawa na siya ng mga bagay patungkol sa ating pong Panginoon. Tawag po diyang born again experience. Ito pong pagsisimba natin na ito linggo-linggo, isang patunay yan na meron ka pong born again experience. Isang pagpapatunay na ang Diyos ay kumikilos po sa buhay natin. Pwede bang bigyan natin ng the best clap po ng ating Panginoon. Because we need to have aligned mindset to our Lord. Isa po sa gusto ko pong linawin, bago po tayo matapos, ito pong katuruan sa atin about prayer. Sino po dito nananalangin? Amen. Sino po dito yung pong Our Father, kabisado mo? Pwede ba i-recite natin sabay-sabay? Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us this Today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from... Sino po dito ang lagi mong panalangin dati yun? Yung pala-paleho. Ayan. Tapos sasabihin ng teacher, okay, let's pray. Our Father. So, paulit-ulit, kasi, yun yung ating nakasanayan. Hindi naman po masama yun. Ako po nagpapasalamat pa rin sa ating pong pananampalatayang Katoliko sapagkat tinuruan tayo na mayroong Diyos. Ayan po. At pagpunta nyo po rito, hindi ka po nagpalit ng religion, ha? Hindi ka po nagpalit ng birth certificate. Ako po, pag nakita nyo ang aking birth certificate, ay yung pa rin po yung nakalagay. Catholic pa rin. So, ang nabago lang sa atin, yung ating pong pagkaunawa kay Lord. Yung ating pong mindset about our Lord. Pero po, meron pong kapangyarihan yung pong panalangin na yun. At hindi po pala siya itinuturo para ulit-ulitin. Yan. Hindi pala siya parehong prayer. So, ipapaliwanag po natin sa mabilis na paraan
para po maunawaan natin ito. Aligned mindset ay dapat po makuha natin, makita natin ito pong mga bagay na to. Before the prayer, nasa Bible po kasi yon, pero tignan po natin itong mga nasa itaas niya. In Matthew chapter 6, verse 9 to 13. So, tignan natin yung bandang itaas niya. Matthew, yan. So, puntahan natin itong directly, yung panalangin po na to. Matthew chapter 6, verse 10. Okay, hanapin ko lang po Matthew chapter 6, verse 9 to 13. So, si Jesus, ito po yung time na tinuturo niya sa mga disciple paano manalangin. Sino po gusto mong matuto manalangin pa? So, sabi rito, si Jesus, tinuturuan niya ang kanyang mga disciple, at ang sabi niya sa verse 9, ganito kayo manalangin. Napakalinaw po, na sabi niya, ganito kayo manalangin, is about pattern. Hindi po niya binanggit dito na ito ang iyong ipanalangin. Magkaiba po, no? May malaki pong pagkakaiba yun na ito ang ipanalangin mo or manalangin kayo kagaya nito. So, maraming tao, mali yung pagkaunawa, kaya ang pagkakaintindi nila, ito ang ipanalangin nyo. Kaya po, sa dami-dami ng generation, ito po yung naging ating panalangin. Tama ba? Pag kinakabahan ka, or Father, who art in heaven, namin sumasalangit ka. So, sobrang takot mo, paulit-ulit mo lang siya pinapanalangin. Pero alam niyo po ba, meron pong malinaw na katuruan na maunawaan natin itong mga bagay nito. Sabi po kasi dyan, ito pong prayer na ito, ay meron po siyang 5 components. Itinuturo po ng Panginoon na ito pong prayer na to, tawag dito Lord's Prayer. Lord's Prayer, ang tinuturo po sa atin dyan, na hindi ito yung mismong banggitin mo, pero ito po yung maging panalangin natin. Maging, tawag dyan, criteria or batayan ng iyong pananalangin. Na dapat po daw ang iyong panalangin ay dapat makikita itong mga bagay na to. Malinaw po? Sabi po dyan, the 5 components, hindi ko na po na-isend sa inyo, pero sabi dyan, the 5 components na ito pong panalangin ng Lord's Prayer. Una po dyan, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Si Jesus, tinuturo po sa atin na napakahalaga na yung una pong gawin natin, magbigay po tayo. Let us bring our reverence to God. Grabe, no? Napakalinaw na sinasabi ni Lord na yung iyo pong pinapanalanginan ay dapat direct. Marami po nagpe-pray pero hindi natin alam kanino ba talaga tayo nagpe-pray. Tama? Baka nananalangin ka sa ibang Diyos. Kaya po sabi rito, let us recognize our Lord. Reverence to God. Kaya nga po our Father. Hindi our Creator, hindi our Master, kundi our Father. Sapagkat every time nalalapit po tayo sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng attitude of being a child. Dapat pag lumalapit po tayo lahat kay Lord, parang mga anak. Kaya po our Father who are in heaven. Malinaw sa atin na yung address ay sinesend natin sa ating pong Panginoon. Na totoo na sa Kanya tayo nananalangin. Alam po ba yung upuan natin? 10 po yan, no? Praise God. Yung 10 upuan, muntik pa mapunta sa ibang bahay. wrong address yung pinagdala. Hindi ko alam kung mali yung rider o mali yung nabigay na address. Ibig sabihin, pag mali yung address, hindi matatanggap nung talagang dapat pupuntahan. Muntik pa, hindi makuha, no? So, ganun din si Lord. Marami na nanalangin, pero hindi lahat pala tinatanggap ni Lord. Kasi hindi pala sa akin yan. Si Lord, alam niya kung para sa kanya ang prayer o hindi. Kaya po, we need to recognize our Father. Kaya po, Panginoon, bago Panginoon. Sino po dito minsan direkto na, Panginoon, pengin ito, pengin ito, pengin yan. So, dapat po, reverence to our God. Pangalawa pong, components, is all about we bring submission to our Lord.
Kaya po sabi sa prayer, your kingdom come. Tama po? Your will be done on earth as it is in heaven. Isang pagpapakita na tayo po ay nagbibigay ng submission. Your kingdom come, Lord. Your will be done sa paraan mo, Lord, as it is in heaven. Pangatlo po, it's all about our request. Ulitin ko lang po yung una, yung reference natin kay Lord, yung address ni Lord. Malinaw po sa atin, kanino tayo tatawag. Pangalawa po, yung submission natin kay Lord. Na ginagawa natin ng prayer because we need to align to our Lord. Pangatlo po, our request. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins. Doon muna po tayo sa give us this day our daily bread. So yung bread na yan, maraming factor po yan. Ano po ba yung araw-araw natin na pangangailangan? Food, shelter, clothes. Ano po ba ang tunay na provider si Lord? Kaya po tayo may trabaho, ikaw lamang po ay instrumento ni Lord para i-channel ang kanyang provision. Kaya po ang tunay na nagpo-provide si Lord. Pero saludo po tayo sa mga nagtatrabaho. Kayo po kasi ang channel of blessing ni Lord. Kayo po ang dahilan, kaya po natutugunan yung panalangin ng mga bawat pamilya po. So, give us this day our daily bread. Our petition and request to God. Pangapat po, we need a healthy heart, souls, and relationship to our Lord. Kaya po sabi diyan, forgive us our sins as we forgive. Every time we pray, kasama din po pala diyan yung paghingi natin ng tawad kay Lord. Sapagat if we experience forgiveness of God, madali rin tayo magpapatawad sa tao. Totoo po ba mahirap magpatawad? May mga bagay kasi na level of sin na ang hirap patawarin. Pero every time daw po, nahihingi ka ng tawad kay Lord at pinapatawad ka ni Lord, dapat po ma-practice din natin sa mga tao. Na kung ang grace po ni Lord available sa atin, dapat po tayo rin po magpakita rin ng biyaya sa mga tao. Kaya po bibigyan natin talaga lahat ng pagkakataon. And the last thing, the prayer for protection. Kaya po sabi niya, let us not bring us in temptation, but deliver us from evil. So, ito pong 5 na to, yan po dapat yung laman ng ating panalangin. Hindi po i-recite natin yon para masabing nakapanalangin tayo. So, ito pong 5 to, yung po dapat ang maging laman ng ating mga panalangin. At si Lord po, mas gusto niya yung hindi memorized prayer. Because, yung pong mga hindi memorized prayer, yan po ay sigurado po tayo na galing sa puso natin. Marami pong nanalangin galing sa puso, pero hindi sa puso. Marami pong nanalangin ng pare-pareho lang, pero hindi po galing sa puso. God honors our heart. Because from our heart, the abundance of our life speaks. Lalabas po dyan sa puso natin kung ano talaga laman ng nasa puso natin. Lalabas sa bibig natin kung ano daw po yung galing sa puso. Kaya po gustong-gusto ni Lord yung personal prayer. So umagang to, inaanyayahan ko po kayong tumayo po sa presensya po ng ating Panginoon. And tayo po'y tumungo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang to. Lord, salamat po sa dami ng iyo pong binigay sa aming katuruan ngayong umagang to. Lord, naliwanagan po kami, Panginoon. Lord, na-enlighten po kami, Panginoon. Lord, that our mindset is very important. Lord, that we need to align our minds to you, O God. Sapagkat ang kaisipan namin ay limitado, Panginoon. Ang kaisipan po namin, ang kaya po namin isipin na yung mga bagay sa mundo lamang na to, Panginoon. Kaya po, patawad po, Panginoon, sa maraming pagkakataon. Lord, na even ikaw po, Panginoon. Lord, nalilimitahan namin, Panginoon. Patawad, Panginoon, tinitignan ka namin minsan sa buhay namin na para bang hindi mo kayang kumilos sa buhay namin. Na para bang tinitignan namin, Lord, na hindi mo kami kayang tulungan sa lahat ng pagkakataon. Lord, salamat po sa umagang to. Lalo namin nakikita, Panginoon, Lord, yung iyong kapangyarihan. Lalo po namin nakikita, Lord, yung iyo pong kabutihan sa amin, Panginoon.
na Lord, na ikaw mismo, Panginoong Jesus, gumawa ka po ng paraan para abutin kami, Panginoon. Gumawa ka po ng paraan para maunawaan ka po namin, Panginoon. Lord Jesus, kung hindi po ikaw bumaba sa mundong to, hindi po namin maunawaan ang patungkol sa iyong arian. Salamat po, Panginoong Jesus, nung ikaw po ay naandito sa mundong to, patuloy mo kami pinangaralan, Panginoon. Ipinaunawa mo po sa amin ang importansya ng iyong kaharian through the parables, Panginoon. Lord, na mismong pinaunawa mo sa amin, Lord. It is an illustration, Lord, about your kingdom, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy po kami, Lord, na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Patuloy na gusto ko po naming makilala, Panginoon. Patunay, Lord, na kung hindi ka namin kikilalanin, Lord, more than what we know you, Lord, O God, hindi po namin makikita ang paghaharay mo, Panginoon. Hindi namin maunawaan ang patungkol sa iyong kaharian, Panginoon. That your kingdom, Panginoon, is not available to all of us, Panginoon. Kundi lamang po sa mga taong pinili mo, sa mga tao lamang, Lord, na naghahanap sa iyo talagang kalooban, Panginoon. At isa po kami, Panginoon, sa nagnanasa ng mga bagay na to. Lord, patawad po, Panginoon. Lord, sa mga naging bagay na nagawa namin, naisip namin, Lord, na nagpapalayo po ng aming kalooban sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po ng marami, Lord. Sa umagang to, nakikita namin, Lord, ang panalangin ay hindi po siya isang pagkakabisa lamang, Lord. But prayer is all about the attitude of our hearts. But prayer is about aligning our heart and minds to you, Lord. Kaya po, Panginoon, sa umagang to, help us to pray comes from our hearts, Panginoon. Hindi po sa naituro sa amin, Lord, ng mga tradition, O God, tradition prayer, tradition culture, Panginoon. We thank them because, Lord, pinaunawan nila na merong Jesus. Na we need to connect to you, O God. But thank you, Lord, sa umagang to, Lord, na pinapaunawa mo sa amin that aligning to you is not about memorization, Lord. But it's all about the relationship, O God. Kaya po, we humble ourselves this morning. Kami po, Panginoon, ay nagsasubmit sa iyong kalooban sa umagang to. Lord, that apart from you, Lord, we can do nothing. Kapag kami, Lord, ay hindi nakatalaga sa iyo, Panginoon, hindi namin maunawaan ng patungkol sa iyong kaharian. At pag hindi malinaw sa amin ang mga bagay patungkol sa iyong kaharian, mahihirapan po kami mabuhay sa iyong kalooban. Lord, uulit lang kami, Panginoon. Masasaktan, lalayo, babalik. Pag nasaktan, Lord, muli, lalayo kami, Lord. Pag ready na ulit, babalik kami, Lord. But life is not designed sa mga bagay po katulad mo. Lord, ano pong bagay namin pinagdadaanan, masaya, malungkot. Lord, tinuturo mo sa amin sa umagang to na kailangan namin magpatuloy sa iyo, Panginoon. Ang buhay Kristiyano, Lord, ay pagsunod sa iyo sa mabuti o sa mga sitwasyon, Lord, na parang ayaw namin, Lord. Yun po yung totoong alignment, O God. At gabayan mo po kami sa mga bagay na yun, Panginoon. Hindi po namin kayang mabuhay sa sarili namin, Lord. We need you, Lord, every day of our lives, God. Kailangan ka po namin, Panginoon, sa bawat minuto ng aming buhay. Lord, sa bawat decision-making ng aming buhay, Panginoon, kailangan ka po namin. Lord, patuloy na masumpungan mo kami na sa iyo umaasa, sa iyo nagtitiwala, O God. You are the King of Kings and Lord of Lords of our lives, God. Lord, ikaw na pong bahala sa buhay namin. Ikaw na pong bahala, Panginoon. Lord, sa future na nag-aabang sa amin, Panginoon, ayaw po namin ang buhay na kagaya ng dati, Lord. Sawa na po kami sa dating buhay na meron kami, Lord. Ayaw po namin ang buhay na paulit-ulit, Panginoon. Lord, sapagkat ang paglakad sa iyo ay paglakad sa mga bagay na bago, Panginoon. Paglakad sa buhay, Lord, nakasiya-siya, Panginoon.
at papunta po sa divine plan mo sa buhay namin. Help us to find our real purpose of our lives. Sapagkat ito lamang po yung ultimate reason bakit mo kami binuhay. Magawa ang iyong pagkatawag. Ang iyong pong pagkalikha sa amin, Panginoon. Lord, the true purpose of our lives not about our family, our loved ones, our dreams, oh God. But it's all about, Lord, me and you, oh God. Kami po at ikaw, Panginoon. But we thank you so much, Lord, for the privilege to spend our life here on earth kasama po ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy niyo nga pong pagpalain ng aking mga kapatid na ito, Lord. Aming mga mahal sa buhay, aming kapamilya, Panginoon. Patuloy, Lord, na mabuhay kami sa iyong kalooban. Help us to develop our faith to you, our relationship to you, Lord. Yes, Lord. Sa mga hindi po namin nakakasama ngayon, pagpalain niyo po sila at ingatan niyo po, Panginoon. Yes, Lord God. Kausapin niyo po sila sa mga oras ito. Amen. Sa mga nakakaranas po ng karamdaman, kagalingan, Lord. Yes, Lord. Mula sa iyo, Panginoon, mabilis na recovery, O God. Amen. Sapagkat, Panginoon, alam namin, you are the God who heals, Panginoon. Yes, Lord God. Lord, and by faith, Lord, kahit hindi pa po kami lumalapit sa iyong templo, Panginoon, pinagaling mo na ang aming pananampalataya. Amen. Because of Amen. our faith to you, Lord, magaling na po kami, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Lord, sa mga nanalangin, hindi po ng kagalingan, spiritual, Lord. Anumang bagay na nagparami sa amin ngayong linggo na to, amin pong dinudulog sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Inihihiling po namin ang tawad, Panginoon. Yes, Lord Sapagkat God. alam namin in every day of our lives, narurumihan po kami, Panginoon. Amen. Kaisipan, sa puso, even ang aming mga kamay, Panginoon. Yes, Lord. Lord, na humahawak ng Biblia. Lord, na nanalangin sa iyo, Panginoon, ang bibig na ito, Lord. But sometimes of our lives, nagagamit po sa maling gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya po this morning, we humble ourselves. Yes, Lord. Recognizing that you are the King of Kings and the Lord of Lords of our Amen. lives. Apart from you, Lord, we can do nothing. But Yes, with you, Lord. Lord, we can do all things, Panginoon. Amen. Kaya po sa umagang to, family, allow your hearts, your mouth, to speak to our Creator. Yes, Lord. Kausapin mo po ang Diyos natin. Magbanggit ka po ng mga bagay sa Kanya, ng kapurihan. Magbanggit ka po sa Kanya ng mga pagpapakumbaba, paghingi ng tawad. Kausapin mo siya sa umagang to, may mga bagay na nagparumi sa'yo, atin pong idulog sa Panginoon. Kung nais ka pong may pagpasalamat sa Kanya, sa Kanyang pagpapala sa'yo, pagpasalamat po sa Kanya ngayong malam. Ibigay mo po ang glory sa Kanya, na Lord, lahat po ng mga bagay na nararanasan namin, Lord, dahil lamang to sa biyaya mo. Lord, we receive in advance, Panginoon, yung pong mga panalangin na tutugunin, Panginoon. Sa mga promotions, Lord, na darating. Ngayon pa lang, Lord, pinagpapasalamat ko namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, umagang to, family, let us worship God through this song. Let us recognize that our Lord is the true King of Kings and the Lord of Lords. He is our true God, and we need to align to His purpose. Yes, Lord. Lord, thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Salamat po, Lord. Hindi mo kami hinayaang mawalay, Lord. Hinanap mo kami, Lord. Hindi po kami humanap sa iyo, Lord. We did not choose you, but you chose us, oh God. Yes, Lord. Thank We you, thank Lord you so much, God. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us worship God, family. Hallelujah. In every sea.
have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than me. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? You turned the grave. You made a way. When you said that it is done, you built a way. You made a way. When you said that it is done, you turned the grave. You made a way. When you said that it is done, you turned the grave. You made a way. When you said that it is done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong cross, Panginoon. Because of the cross, Lord, we have been saved, O God. Because of the cross of our Lord Jesus, Lord, our mind aligned now to the kingdom, Panginoon. Hindi lang po ang puso namin, Lord, ang iyong inalign ngayong bagong to. Lord, po ang aming kaisipan, Panginoon. Simula po ngayon, Panginoon, mabubuhay po kami according to the kingdom, Panginoon. The behavior of the kingdom, Panginoon. Bilang pong mga tagalangit, Panginoon. We are the citizen of the kingdom, Lord. Ipapamuhay namin sa mundong to, Lord, yung buhay na dapat meron kami dyan sa kaharian, Panginoon. Help us to model Christ-like character. Lord, sa pagsasalita, sa gawa, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord, makita ang iyong kaharian sa buhay namin, Panginoon. Kagaya po ng aming Panginoong Jesus. Nung siya po'y nasa mundong to, pinaghaharian po siya ng iyo pong kaharian. Kaya po dalangin namin, Lord, sa bawat ginagawa namin, magliwanag ka, Panginoon. Sa bawat po, Lord, pakikipag-usap namin sa tao, Lord, makita nila ang iyong kaharian. Marinig nila yung boses mo, Panginoon. Lord, na hindi po kami ang nagsasalita sa kanila, kundi ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Na nagdidil po sa kanila. Kaya po, naniniwala po kami, marami ka po pong anak na ipapadala sa iyong kaharian sa sanctuary ito, Panginoon, sapagkat, Lord, maraming tao, Lord, na hindi pa naka-align sa iyo, Panginoon. Kagaya lang namin, Lord, na dati po kami hindi naka-align, ngayon po ay inalign mo kami, Panginoon. Kaya po, Lord, bilang pagpapasalamat at patuloy na pagluwalhati sa iyong pangalan, Panginoon, gamitin mo kaming instrumento sa buhay ng mga tao. Gamitin mo kaming matibay na sandata, Lord, para mga tao, Lord, mahatak namin sa kadiliman. Madala po sa liwanag mo, Panginoon. Gamitin mo kaming instrumento, Panginoon. Give us a clean hands and a pure heart, Panginoon, para makasamba sa iyo. Salamat po na marami, Lord. We're giving back all the glory, honor, praise. Belongs to you, this our prayer. The mighty name of Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. The best clap po sa ating pong Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Nakakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, Kingdom Mindset. Simula po ngayon ang ating kaisipan, i-align po natin sa kalooban ni Lord.